Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo ay manatili, no? Samantalahin natin ang oras. Hindi yata. Nakahinto pala yung oras kasi parang maaga pa. patay. Praise the Lord. So, salamat sa mga testimonies, no, na binigay sa atin ng Panginoon. At panibagong taon, no, ng karagdagan sa buhay ng bawat isa. Another years come, years passed, mga kapatid, and we are more closer, no, sa fulfillment ng mga pangako ng Panginoon. I thank the Lord for the blessings and guidance He given us all throughout the week, sa patuloy na pag-iingat sa kalakasan. Hallelujah. Patuloy na pag-iingat sa atin sa araw-araw. So lately, no, mga kapatid, ay alam natin lahat ito. Talagang sa mundo na ating ginagalawan at sa literal, kitang-kita naman natin kung paano nangyayari ang kalituhan, ang kaguluhan sa ating paligid. As we observe how the things are going in the Middle East, ang kaguluhan doon, mga kapatid, na it's very surprising na, well, not really surprising, pero parang ang aga, no? Ang aga ng mga kaganapan sa Middle East, no? Nababalita nakaraan na forces of Russia, no, na nagpapakita na sa border ng Israel, and then there's one intention, of course, no, suportahan itong mga lumalaban against Israel. And really the war ay nag-escalate. Actually, hudyat na lang ang inihintay ng Israel para pasukin na yung Rafah, yung pinaka-last stronghold na sinasabi na pinagkukutaan ng kanilang kalaban. Action, ano na lang, go signal na lang, no? Siguro baka pagtapos ng Ramadan yan, di ko alam, pero basta ma-clear lahat, tuloy-tuloy na yan. At wala nang pakialam ang Israel. Sabi niya, may tulong ng Amerika o wala, sabi niya, go kami. No? So ibig sabihin, hindi sila ganon dependent na bansa sa Amerika, which is later on makikita natin na will escalate into something na misunderstanding, no, sa dalawang bansa na yan. And also Russia, mga kapatid, ito nga nakita natin, no, nag-send lang video about dyan sa sinasabi tungkol sa kaguluhan sa Russia na yun, mga kapatid. Hanggang ngayon bulag pa rin, no? Hanggang ngayon bulag pa rin ang marami, especially mga followers ni Brother Branham na who went somehow, we can say, really extreme pagdating sa pagsunod kay Brother Branham. Hanggang ngayon nandun pa rin sa kanila, nakatatak, watch Russia. Actually yung video na sinend tungkol pa rin sa Russia, no? Yung gera sa Ukraine, yun pa rin naman, actually yun pa rin ang sinasuggest ng video na yun, no? Kasama lahat yan, but again, mga kapatid, doon na lang sila lahat nag-focus sa nangyayari sa Russia. About the truth, wala na, no? Ayaw na nila alamin ang katotohanan, ayaw na nilang suriin even what the prophet said, no? Yun ang nakakalungkot. And we have I believe all the rights to stand for what we believe is true. For the Bible is very clear to contend for the faith.
No? Mga tao ngayon mga mananampalataya hindi na alam ang ibig sabihin ng salitang contend. Ang importante sa kanila, magmahalan, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. I hope they know what they're saying. No? Yes, totoo naman yan, that God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ano ba ang ibig sabihin kapag ang Diyos demonstrate love? No, ito hindi alam ng marami. Of how love really being demonstrated by God. Kaya matatawa ka na lang talaga sa mga tao na ito. Na talagang they really feel na yung paninindigan nila ay talagang solid. No? And then later on malalaman mo ng mga tao na puro full of controversies. Mga tao na ang aral sablay-sablay pare-pareho pala sila ng Godhead. Kaya hindi mo iisipin na magkakasama itong mga to Hindi mo iisipin na hindi magkakasama to. Talagang iisa. Pag nagkaharap-harap to about Godhead, amen, amen to sa isa't isa Diba? Ngayon, ayaw nila sa tao na yon dahil full of controversies nga arestuhin pa Nagpakilala kang ikaw ang Kristo, ikaw ang appointed Son of God. Tapos same sila ng Godhead, ayaw nila tanggapin dahil full of controversy yung tao. No? Na-offend sila. Kapag sinabi mo na, kapanalig yung tao na to, kasi nga, full of controversy yung tao, ayaw nyo. Ang gusto nyo, yung magandang reputasyon. So, selective kayo. That's a unfair judgment. Di ba? Yung ex-president, alam nyo puno ng controversy, pero same kayo ng Godhead, ayaw nyo tanggapin. Kasi, full of controversy Ang gusto nyo, yung aaniban nyo lang, yung alam nyong maganda ang impluensya. So, meaning, selective kayo. And that is an unfair judgment. Diba? Ganun lang kasimple, mga kapatid. And, to stand for what we believe is right, mga kapatid, hindi yan unbiblical. The battle for what is good and what is right, mga kapatid, has been all throughout the years. You said, follower ka ni Brother Branham, I hope, alam mo yung nilatag ni Brother Branham. Na? Ito nga, napagkakamalan nga mga thunders na itong 7 mensahero na ito But do they really know these persons? Do they really know what these people did? The good example is Irenaeus, mga kapatid. Ayan, nilagay ni Brother Branham yan dyan. Pero itong mga nagpapakilalang end time, nakilala si Brother Branham, ang mensahe niya, pag-ibig, pagkapatid, pag-ibig, pag-ibig. Sana kayo dinala ng pag-ibig na sinasabi ninyo? No? Na nagbulag-bulagan sa katotohanan. Mga kapatid, masakit ito. But this is the reality of this faith. Hindi na ito yung something na parang hihimas-himasin ka. Okay lang yan, kapatid. Okay lang yan. Sablay yung God. Okay lang yan. One day magkakatagpo rin tayo. Kalokohan yan. Walang unity, mga kapatid, pag pinairal mong pride. And there are some who lower down their pride because of material things. May hidden agenda Kaya yung malinaw na sana ang pagkaunawa, mga kapatid, sinasacrifice. Yun ang nakakalungkot. Hindi, may understanding na kasi yung mga anak natin Hayaan mo na. Basta, okay tayo, may pag-ibig. Sablay Godhead mo, okay lang. Magkakat-unity rin tayo. One day, mga kapatid, if there's going to be a unity at the end, bakit sasabihin ng Biblia na hayaan mong tumubo ang damo at ang trigo? And at in the end, bundle them according to what they are.
Kung there is a unity in the end, dapat lahat yan maging trigo sa huli. Kaso hindi Malalaman mo kung sino ang trigo sa damo. May unity, wala. Ang totoong unity, mga kapatid, is true predestination. Before the foundation of this world and the great mind of God, yung mga united, bride and those who are going to be saved, mga kapatid, nandun na yun Nandun na sa plano lahat yun. Walang bawas, walang dagdag, walang kulang. Nandun na yun. It's just they're going to be gathered. Magagather lang yan. May ipon. Hindi yan, mga kapatid, na something na hawa-hawa. Hawa-hawa. As I mentioned, Irenaeus, ano ba ang dala nito ni Irenaeus? Ano bang meron itong tao na ito? Bakit siya ginamit ng Panginoon? And I believe in the end time realm, even sa mga denomination, kilala nila ito si Irenaeus. But they really know him very well. And what he did for contending for the truth. Sabi rito, and one book that Irenaeus actually wrote na sobrang significant when it comes to contending for the faith, mga kapatid, is the book he wrote entitled Against Heresies. Now, during the time, if you are tagged as a heretic, hanggang ngayon, mga kapatid, mabigat yan. Ibig sabihin, salita ng Diyos talaga ang kinakalaban mo pag heretic ka. Ganun kabigat ang label kapag tinawag kang you're a heretic. Kaya nga mayroong kanta na heretic anthem It's an anthem that blasphemes the name of God. Ang sabi rito, Against the heresies, ancient Greek, on the detection and overthrow of the so-called gnosis, is knowledge, sometimes referred to by its Latin title, Adversus Haeresis. It's a work of Christian theology written in Greek about the year 180. Tama, date 180 by Irenaeus, by Bishop of Nauloin of France. So, isa yun sa book na kanyang sinulat ni Irenaeus, Ito ang purpose. Against the heresies can be dated to sometime between 174 and 189 AD. And the list of the Bishop of Rome includes Eleutherius, but not this successor of Victor. The earliest manuscript fragment of Against Heresies dated to around 200 AD. Yung pagkahukay ng libro na yon. Irenaeus' primary goal in writing Against Heresies was to attack, mga kapatid. Sa kwento dito kay Irenaeus, actually ang kwento sa kanya is calf. Kasi grabe talaga ang tormention kay Irenaeus. Hindi lang siya, marami. Pero sa end time, everyone knows him as who really just a passive person. Yeah, for my faith, patayin nyo na lang ako. Mga kapatid, but if you dig deeper into the life of Irenaeus, matindi itong tao na ito, mga kapatid. The reason for his writings was to attack cults that fell away from the Orthodox Christianity. Lahat ng lumayo na turo sa Biblia, mga kapatid, during his time, inatake niya. At sa dami ng grupo na nakita niyang sumablay, mga kapatid, nakabuo siya ng isang libro. Ganun karami.
Sa panahon niya pa lang yan eh. How much more pa sa panahon natin ngayon? Baka library na mabuo natin. Iisa-isahin mo yung mga movements, and iisa-isahin mo yung doktrina nila, kung saan sila nagkamali. Mga kapatid, kung susulat natin yan, baka library na mabuo natin sa dami ng mga doktrina ngayon na lumabas sa Biblia. The denomination is all about love. Brotherly, sisterly love. Yes, walang problema dyan. Himas likod, okay lang yan. No? Lumapit ka sa Panginoon, may ka ng tawad, walang problema dyan. But do you think hindi ginawa ni Irenaeus yung bagay na yan? Nagpakita siya ng pag-ibig? Hindi niya ba nagawa yan? And all of these things that he did to attack this, he called cults. Sa kanya, kulto agad yan eh. No? Kulto agad sa kanya yan. Pero etong si Valentinus, na isa sa inatake niya, Valentinus was, he claimed as a follower of Paul. Dahil sa Rome ito eh. Si Valentinus eh. So kiniklaim niya, follower ako ni Paul eh. Pero ang tawag sa kanya ni Irenaeus, kulto. No? Fellow Orthodox, mainly the Gnostics and Marcionites. No, ang Marcionites ay itong turo nila, no? Teachings of Marcion of Sinope in Rome around the year of 144. Early Christian theologian, evangelism. Marcion preached that the benevolent God of the gospel, who sent Jesus Christ in the world as the Savior, was the true supreme being. Different from the opposed to the malevolent demiurge or creator God. So, iba-ibang point of view of God. Nakita ni Irenaeus, sablayan, diyan biblical. Tawagin niya agad kulto. Ganon kabigat si Irenaeus. And by doing this, mga kapatid, I will ask itong mga tao na ito. No? Yung mga nagsasabi na, pag-ibig ang pakita mo kapatid, pag-ibig, hindi ka Kristiyano, hindi ka nagpapakita ng pag-ibig eh. Panayang puna mo, panayang sita mo, hindi pag-ibig yan kapatid. Now I will ask you, by Irenaeus doing these things, calling these people cults and Gnostics, do you think nasa impyerno si Irenaeus ngayon? Siyempre sasabihin nila, hindi. Irenaeus yan eh. No? Sino ba naman tayo compare kay Irenaeus? But, I will ask them again, kamusta naman yung turo ninyo ngayon, knowing the time of Irenaeus ay mas malapit dapat sa katotohanan? Sa tingin nyo, mas malinaw pa yung unawa nyo ngayon kaysa compare sa panahon ni Irenaeus? How much better is your understanding compared to the time of Irenaeus? Baka hindi lang kayo sinulatan ni Irenaeus pag narinig niyo yung turo nyo. Si Kristo ginawa nyo ng Diyos. Eto nga ang mga Marcionites, hindi nila sinasabi na si Kristo Diyos. Iniba lang nila yung term of a supreme being ang Diyos. Nagalit agad si Irenaeus. Hindi ganon. Tinawag niya agad kulto. How much more pa yun? Si Kristo, gawin mong Diyos. Na hindi naman talaga siya Diyos, kundi anak ng Diyos. Ganon katindi si Irenaeus, mga kapatid. Isa pa lang yan. Isang movement pa lang yan. Nakabuo siya ng libro. Ganon kabigat, mga kapatid, si Irenaeus pagdating sa paninindigan sa katotohanan na alam niya. At ang sinasabi niya, mag-ingat kayo sa grupo na ito. Sa mga grupo na ito, mag-ingat kayo. Kasi minulat tayo sa style na pag mananampalataya, Kristiyano, alam, mabait yan, hindi yan makabasag pinggan. Pag-ibig yan. Kamusta naman si Irenaeus? So, ibig sabihin, walang pag-ibig si Irenaeus dahil nakabuo siya ng libro sa pagpuna sa mga maling aral during his time. Wala palang pag-ibig doon si Irenaeus. No? Irenaeus pa lang yan.
In particular, he sought to disprove what he saw was as incorrect interpretation of Scripture. Maling interpretasyon lang. Ang nakita ni Irenaeus, sita agad. No? On the part of Gnostics such as, eto na si Valentinus. Now, who is Valentinus? Valentinus known and for a time most successful early Christian Gnostic theologian na ito. He founded a school in Rome, may eskwelahan na. Dahil they think kilalang-kilala na nila ang Diyos, nagsitayuan na ng mga school, no, nagpa-seminar na. According to Tertullian, Valentinus was a candidate for bishop but started his own group when another was chosen. Nung hindi napili si Valentinus, ang ginawa niya, nagtayo ng denominasyon. The same thing na nangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil hindi sila ma-recognize, no? Hindi nila matanggap na ayaw ng mga tao sa turo nila ang ginawa. Gumawa ng sariling grupo. Ayaw pasaway no? Ayaw nila pa-under sa kung sino ang ginagamit ng Panginoon. They feel na, hindi, mas tama ang revelasyon ko. Tayo tayo na sarili nating denominasyon. Later on, nagkagulo-gulo na. Two souls, Melchizedek Shem, ano pa? Marami pa. No? Programa na hindi naman biblical na pag hindi mo nasunod hindi ka maliligtas. No? Kailangan bereyan ka, mga kapatid, mga kalokohan na hindi ito alam nilang hindi ito tatanggapin. That's why they made their own denomination. No? Hindi ko sinasabi na walang pag-ibig, hindi ko sinasabi na walang kaligtasan, but that things that they're teaching are so far away from the truth, well, not going to be to benefit of the bride. Hindi makakargahan ng ganyan turo ang totoong bride, mga kapatid. No? Valentinus produced a variety of writings of which for the most part of only fragments quoted by his opponents survive. No, yung mga kalaban nito sa tinatabi rin yung mga sulat ni Valentinus Now, however, it has recently been argued that Valentinus lost letters to Agathopus, quoted by Clement. Valentinus taught that there were three kinds of people, the supernatural, physical, and material, and that only those of spiritual nature receive the Gnostic or the knowledge that allowed them to return to divine pleroma. No? So, ano to Parang, meron silang kanya-kanyang sariling unawa. No, sabi ni Valentinus na yung spiritual nature receive the Gnostic or the knowledge. Kasi ibig sabihin yung physical mo, wala talagang alam yan. No, so ibig sabihin, ang nakakaalam lang talaga yung spiritual side mo. Paano yung literal side mo? No? That allowed them to return to divine pleroma. No, what's pleroma? No? Pleroma refers to the totality of divine powers. Divine powers. It is used in Christian theology context, especially Gnosticism. That terms also appears in the epistles to Colossians, which is traditionally attributes to Paul the Apostle. The word is used generally, literally, fullness, yung pagiging buo. Mga kapatid, sumablay lang ng unawa at pinuna agad dito ni Irenaeus. No? Pero, kung mapapansin nyo, ang basihan nilang lahat ng mga sinita ni Irenaeus, Biblia rin. Iba-iba lang ng pagkakunawa talaga. Just imagine how tough itong si Irenaeus, no? Ganyan unawa mo. Hindi ganyan na natutunan namin. Just imagine ang confidence na meron si Irenaeus dahil estudyante ito ni
No, close encounter ito nila Polycarp, no, which is close to John the Revealer, John the Baptist, John the sumulat ng Revelation, no, the beloved. At sila ang pinakamalapit sa katotohanan, mga kapatid. That's why the confidence that they have is irreplaceable. Ngayon, nagsulputan sa Roma dahil kay Pablo, may mga na-inspire kay Pablo, nagsulputan sa Rome. No? Na-inspire lang sila, mga kapatid. Nagbasa ng Biblia, ininterpreta. Nabasa ni Irenaeus. Teka, nagtayo pa kayo ng denominasyon nyo, ingatan ka, mag-ingat kayo sa mga grupo na ito, sabi ni Irenaeus. That's why I'm saying, eto mga tao na ito, wala hindi nila naunawaan kung ano bang ibig sabihin ng contending for the truth. The truth. You can contend all your life. Contend for what you believe, it doesn't matter. Gawin mo yan, mag-contend ka. Even the denominations do that. But for the truth, mga kapatid, dyan na nagkakatalo. Hindi natin tinataas itong ating mga pinag-aaralan na unawaan. What I'm saying is, wag tayong lalabas sa nasusulat. And that is the only time na magkakaroon ka ng confidence to stand and to contend for the real truth. Dahil yan ang pinanghawakan ni Irenaeus. Na siya ay, sabihin natin closest sa turo from John to Polycarp, then to Irenaeus. Hindi malalayo ang henerasyon niyang mga tao na yan. Meaning, malayong-malayo man tayo sa kanila, mga kapatid, ilalapit tayo using the Bible. No? How can you say na yung aral na dala-dala mo ay tama? Kung yung kapaniwala mo, same kayo ng Godhead, ngayon, andun sa kontrobersya. Ikukulong na sa Senado. No? Mga kapatid, if you're really revealed, kung talagang kumilos ang Espiritu Santo sa iyo at pinahayag sa iyo lahat ng bagay, mga kapatid, I don't think mapapasok ka sa ganyang controversy. Natatawa nga ako yung shinare sa social media almost 2,000 years nangyayari daw ulit yung yung same scenario kung paano si Kristo huhulihin, tapos yung leader nila Davao huhulihin rin. Kinumpare nila lang gano'n, no? Siguro follower nila yun Same scenario after 2,000 years, sabi nila. Si Kristo nung huhulihin, ito, huhulihin din. Mga kapatid, ang kaso ni Kristo ay hindi totoo. It's just a made-up thing para ma-fulfill yung kanyang purpose. Etong tao na ito, ano bang kaso nito? Rape, molestation, money laundering. Kaya gigil na gigil sila pag sinasabi ko, spokesman ka ni itong taga Davao, appointed son of God, appointed son of God Gigil na gigil sila kasi alam nila pangit yung reputasyon ng tao Di ba? Selective ka. That is an unfair judgment. Di ba? Ayaw nila Kasi nga, ang pangit ng reputasyon ng tao No? Pero pag sa mga tao na maganda ang feedback, ayan, gustong-gusto nila yan. Mga kapatid, very selective. Which is a proof, mga kapatid, na hindi kumilos ang banal na Espiritu dyan. No? Ayaw tanggapin Same sila ng Godhead Di ba? You comment on things, especially interpreting, understanding who God is without even reading the Bible. And even though you read the Bible, the question is, do you really understand what it means? Kasi kung naunawaan mo yan, itong tao na ito, naunawaan talagang ibig sabihin ng Biblia, mga kapatid, the truth
will set them free. Hindi pera, hindi negosyo, hindi palakihan ng simbahan ang hahabulin mo kapag totoong lumaya ka sa katotohanan, mga kapatid. Ninegosyo ang mga miyembro, pinagbenta sa bus, yung kikitain, yung magiging puhunan ng business is tithes din ng mga miyembro. Pag kumita yung tithes na yon, kukuhanan pa ng ilang percent, tapos iririmit mo pa sa simbahan, mga kapatid. No? Napakalaking kalokohan. Ayaw nila hindi maganda yung reputasyon ng tao. Nakakalungkot. But back for contending the truth, this is to set things clear. Para itama ang mga pagkakaunawa. No, I just shown some part, mga kapatid, isang libro ito na sinulat ni Irenaeus. Pinakita ko lang ilang part kung paano niya siya tumayo. No? At lumaban, pinaglaban ang katotohanan. Isa mabigat na paalala ni Irenaeus. Mag-ingat kayo sa mga grupong ito. No? Yun ang sinasabi ni Irenaeus. Mag-ingat kayo sa mga grupong ito. No? Ang dami. Actually, ang dami rito. Ang daming sulat ni Irenaeus. Now, isa-isahin ko, no, yung mga talata na bibigay dito na pinanghawakan ng mga tao na nagsasabi raw that Christ is the Father. Ito, napakalalayo na nito. Ito, in 1 John 5:20, 1 John 5:20, tignan nga natin sa talata na ito kung makikita natin na si Kristo ay tinawag bang Ama. Dahil ito yung binigay na talata na hinahanap ko na si Kristo ay tinawag bang Ama sa talata. So yung binigay is 1 John 5:20. Nasabi rito in 1 John 5:20 na we know that the Son of God has came and has given us understanding in order that we may know the one who is true. And we are in the one who is true, in His Son, Jesus Christ. This one is the true God and eternal life. No? Galing no? In first glance, by reading this verse, oo nga, no? Si Kristo, Diyos, no? Kasi sabi rito, this one is the true God and eternal life. Di si Kristo Diyos. Mga kapatid, itong style na to, gas-gas na ito Getting one verse, reading it and giving it a lot of meaning and color, mga kapatid, very denomination na diskarte ito. No? So sabi ko, hintayin niyo yung paliwanag. Ang gagawin nyo lang, mga kapatid, balik kayo hanggang sa verse isimulan mo lang yan sa taas kasi pag isang verse lang binasa mo, magkakaroon ka agad ng conclusion based lang sa kwento nung nag-iisang talata na yon. Pero kung babasahin mo yan ng buo, no? Sa 14, this is the confidence that we have before Him. Sa 13, ang mga bagay na ito, no? Our assurance of eternal life, these things I have written to you, who believe in the name of the Son of God, who believe in the name
the Son of God, in order that you may know that you have eternal life. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. So, ayun na yung subject mo. The name of the Son of God. The name of God the Son? No. But the name of the Son of God. No? Ang sinabi ko na, if you go against what is written, Antikristo ka. Aba, may umalma. No? Sinabi ba sa Biblia na humatol ka? Pag may nakita akong talata na nagsasabi na humatol ka ng matuwid na paghatol, anong gagawin mo? Amen ako. Lalaban ka sa nasusulat, tapos pagka nasupalpal ka, amen ka lang. Magsisi ka. No? Magsisi ka. So, faith, you may know that you have an eternal life in the name of the Son of God. Supporting in this is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the request that we have asked for Him. If anyone should see his brother sinning, sin not leading to death, he should ask, and He will grant life to him, to those who sin not leading to death. This is a sin leading to death. I do not say that he should ask about that. No, sa 17, all unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death. We know that everything who is fathered by God does not sin, but the one fathered by God, He protects him, and the evil one does not touch him. Sa 19, we know that we are from God. No, so kung titignan mo yung context ng kwento, sabi rito ng sumulat, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. So that's the subject, no? Yung pagiging sa Diyos natin. At sa buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. No? So wag mawawala yung focus sa main subject. No, yung pagiging being to God, no? Yung subject na yun. In 20 now, we know that the Son of God has come and has given us understanding. Binigyan tayo ng unawa ng pagdating ng anak, no? Binigyan tayo ng unawa in order that we may know the one who is true. Pag dumating pinadala si Kristo, sinend, ang purpose is for us to know and to understand who is true. No? Ay sino ba yung pinakilala ni Kristo? Sarili niya ba bilang Diyos? O pinakilala niya yung kanyang Ama? I come in my Father's name. Very basic. Mga tao nito kinokontra pa din eh. Even the term Antichrist, hindi nila malaman kung anong ibig sabihin. No? Akala nila pag sinabi mong nagbigkas ka na Antikristo, ay unrighteous judgment yan. Mga kapatid, kapus ka lang sa unawa kung anong ibig sabihin ng Antikristo. Nagbasa ka ng Biblia mo. No? How can you tell me to go on and study if you don't really know what studying really means? Paano mo sasabihin ng isang tao na mag-aral kung ikaw mismo tamad ka mag-aral?
No? Sisisihin mo pa yung sistema ng gobyerno, hindi mo nga man lang naraabot ang sistema ng edukasyon ng gobyerno. It's very ironic. Pag sinabihan ko kayo na mag-aral, mga kapatid, that means I'm doing my part on studying the Word of God. Kaya pag sinabihan mo ako na mag-aral, make sure you know what you're saying. Nasa verse na binigay ng mga tao na ito, very simple ang ibig sabihin. No, the subject is God, of course, and we know that the Son of God has come, has given us understanding. So that's the reason, the purpose of one purpose of Christ being sent by God to give us the understanding. Hindi yung Diyos mismo bumaba para linawin ang lahat sa utak natin. But He sent His Son for us to understand. Sabi rito, in order that we may know the one who is true. Kung sino ba yung totoo? And we are in the one who is true. No? Nang nalaman natin, dahil pinadala si Kristo, nalaman natin kung sino ba talaga yung totoo. No? At naroon tayo sa totoo na yon. In the who is true in His Son Jesus Christ. No? Napapaloob kay Kristo ang katotohanan. We all know that God is the truth. All truth is in God. At yung buong katotohanan na yon, mga kapatid, ay na kay Kristo at na tayo ay na kay Kristo. This one is the true God and eternal life. Yung sumasa kay Kristo. No, pinadala si Kristo being the Son of God, na pinanahanan ng Godhead bodily, in order for us to know who is the true, yung totoo, katotohanan na pumapaloob kay Kristo, at we are in Him. At yung pumapaloob na kay Kristo, mga kapatid, alam natin kung sino. Meaning, there's a vessel na pinagbuhusan ng karunungan na mula sa Diyos for us better to understand who God is and who the Son of God is. The key word here is the word understanding. Kasi pag hindi mo naunawaan itong verse na ito, mga kapatid, ibig sabihin na wala ng kwenta, na wala ng silbi yung purpose ni Kristo. Pag hindi mo nakita na si Kristo pala ay anak ng Diyos at hindi Diyos mismo, hindi siya yung Ama, mga kapatid, winalan mo ng silbi itong verse na ito. Because the very purpose of this verse is for us to understand the truth. Kaya sabi rito, Son of God, ipipilit nila God the Son, God Himself. Mga kapatid, winalan nyo na silbi ang talata na ito. The Son of God has come, has been sent for us to understand one thing, and that is the truth. Of course, sasabihin nila, hindi, yun naman talaga ang katotohanan eh. God the Son eh. Christ is God eh. Kaya nakasulat dito, Son of God. Ano pa sino paniniwalaan ko? Mga kapatid, isa pa lang yan. No? Philippians 2:8. Philippians 2:8-10. Be humble yourself by becoming obedient to the point of death. This is death on the cross. Mga kapatid, be humble daw eh. Naunawaan nyo ba itong talata na ito na binigay nyo? Sasabihin mo to sa isang tao, be humble ha. Be humble. Philippians 2:8. Palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba
sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. Kaya mo bang gawin yon? Maging masunurin ka hanggang sa mamatay ka? Sa cross. Walang mali. Lagi ko sinasabi, walang mali sa mga bersikulo na ginagamit. Yung pagkaunawa ninyo may mali. Hindi mo ba alam kung sino tinutukoy rito sa bersikulo na ito? Therefore also God exalted Him. Diba? Itinaas ng Diyos yung anak. Hindi tinaas ng Diyos yung sarili niya. And glorious granted Him the name above every name. Hindi ka matanggap yung name ng Ama na Iya eh. Pilit ini-ignore eh. Anong pangalan ng Ama? Iya. Hindi matanggap eh. Hindi. Jesus. Nawala ng silbi yung sinasabi na pagdating ng anak, one purpose is to give us the understanding. Nawala ng kwenta yung verse eh. Para sa kanila. Anong name ng Ama? Iya. Di matanggap eh. Kasi hindi babangga sa kanilang stands eh. No? So that the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth. And those under the earth. No? 1 Timothy 3:6. Now, not 1 Timothy 3:16 pala. And most certainly great is the mystery of godliness, who was revealed in flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was proclaimed among Gentiles, was believed up in the world by taken up into glory. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yung nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Hindi ko alam kung bakit ginamit itong versikulo na ito. But I believe na hindi naunawaan ito. No? Itong talata na ito. Marami pa, mga kapatid, marami pa. The bottom point is, just like in the days of Irenaeus, yung mga tao na kanyang sinisita, mga Bible reader din. Di ba? Same thing na nangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi pag hindi naman nagbabasa ng Biblia yung mga yan, hindi ko papansinin yan. Kasi Biblia lang naman ang basihan ko eh. Ano alam ko sa binabasa mo? Pero pag sinagi mo ng Biblia, mga kapatid, ibang usapan na yun. No? Ibang usapan na pag hindi Biblia. Kaya nga pag may kausap ako, itong gamit kong libro, bahala ka dyan. Wala akong alam dyan sa librong, kung anong libro mo. Pero kung Biblia tayo, Biblia tayo. No? The same thing na nangyari sa panahon natin ngayon. Yes, God is love. And I don't think by writing a whole book against this teachings of the groups na nakita ni Irenaeus na medyo lumayo ang pagkaunawa sa Biblia, I don't think hindi siya nagpakita ng wala siyang pinakita ng pag-ibig doon. Ni-remind niya pa nga mga mananampalataya eh. That is one of the greatest love. Nang sinabi niya na mag-ingat kayo sa mga grupo na yan. Hindi ba pag-ibig yun? Sa kanila kasi, away, magulo. Mga kapatid, kung buhay si Irenaeus ngayon, baka nakipagrambulan na yan, nakita yung mga turo ng mga tao na ito na baka pinagsusugod sila ni Irenaeus eh. No? Anong ginawa nyo kay Melchizedek? Ginawa nyong Shem? Ginawa nyo pang karumal-dumal si Noah? Nagtuturo kayo si Noah at si Ham, nagkaroon ng intimate relationship. Hindi na kayo nahiya sa Diyos. Yung mga turo pa na sa nanay naman ni Ham, mga kapatid, hindi na nahiya.
I know, masyado na naging magulo ang buhay ng mga ibang mananampalataya na ito, pero huwag niyo idamay yung Biblia. I believe na impluwensyahan kayo ng mga napanood niyo sa YouTube, sa social media, mga kapatid, pero huwag niyo na idamay ang Biblia. No? Marami pa ito, mga kapatid. Imagine, slight lang, no, na misunderstanding about the Word of God, sinita agad, kulto agad. Itong mga tao na ito, sabihan mo lang na pag lumabang ka sa salita ng Panginoon, Antikristo ka, mga balat sibuyas nag-iiyakan agad Mga kapatid, hindi na ito yung panahon ng palamya-lamya, himas sa likod. No? Mga kapatid, ito na yung panahon dahil pigaan na ito Pukpukan na ng pananampalataya ito, mga kapatid. And the devil will do everything. Actually, nasa triple time na ang kaaway No? Nasa triple time na ang kaaway. Alam na natin kung paano siya kikilos, mga kapatid. At hindi na rito pwedeng papasib-pasib ka. Yan ang turo mo. Okay lang, bandang huli kasi magkakaisa rin tayo Kalokohan yan, mga kapatid. Hindi nyo nga maibaba yung mga pride ng turo ninyo Ilang ministerial meeting na pinagagawa ninyo, wala namang nasettle. Tapos in the end, magugulat na lang kayo, pareho na tayo ng Godhead. Hindi na pala si Brother Branham yung Revelation 10:7. Hindi na pala si Shem si Melchizedek. Pareho na tayo magugulat ka na mga kapatid. Hanggat may pride na pinaiiral itong mga tao na ito, walang mangyayari. So the lesson is, mga kapatid, hindi porket sinabing God is love himas-himas likod lang yan. Just take the example of Irenaeus, kung gaano siya naging katapang sa pagtayo, sa pagprotekta ng katotohanan. Dahil alam niya, mas malapit yung encounter niya sa aral ng mga tao na talagang malapit sa mga apostol For the last of apostle, in that respect, alam niya na mas malapit siya ron. And he has the confidence. And we can do that, mga kapatid. We can have that same confidence kung babalik lang tayo sa Biblia at sa Biblia lang. Sinabi ng Biblia, anak ng Diyos, di anak ng Diyos. No? Ganun lang kasimple. I hope hindi ito hindi material ang dahilan o kung ano man. No? Nagulat ako sa mga tao na ito, biglang nagsitapangan Diba dati hindi kayo makakausap Ngayon nagsitapangan ng mga kapatid. Sabi ko, galingan mo. May nanonood sa iyo. No? Talaga nagtapangan kaso yung tapang mali sablay No, huwag nyo na hintayin dumating yung panahon na sasabihin ni Irenaeus the same lines na mag-ingat kayo sa mga turo ng mga grupo na ito. At paano ka mag-iingat, mga kapatid? Babalik ka sa Biblia. Pag narinig mo yung turo, then balik sa Biblia. Pag wala roon, di maling interpretasyon, maling unawa. Ganun lang kasimple. No? Hindi ko pa nilatag dyan yung itong ni Brother Branham. Kay Irenaeus pa lang, mga kapatid. Mandirigma yung mga yan, ginamit niya dyan. Mayroon dyan mga sundalo talaga. Hindi ko alam kung itong mga end time na to, kung alam nila yan. At mayroong isang end timer, no, na sa kabilang group naman yon, no, na actually nakita niya the wind in the doctrines in the ministry of Brother Branham. Na-open niya yon doon sa group chat na yun. Sabi ko, medyo nakita mo ng liwanag, sir, sabi ko sa kanya. Nga lang, medyo may kailangan lang puliduhin. Kasi para sa kanya, si Brother Branham pa rin yung Revelation 10:7. Pero at least nakita niya yung hangin. Kasi maraming Branhamis ngayon, and timer, wala silang paki doon. Hindi nila alam yun Ito, quotationer ito, pero alam niya yung hangin
Kaya natatawa lang siya sa mga nagtatalo. Diyan sila, may mga Berean, tatalo. Okay lang yan. Sabi niya, meron kang truth. Sabi mo, yung kalaban mo, meron ding truth. Okay, di ibig sabihin yan, part talaga kayo ng God, body of Christ. Kasi sabi mo, may truth ka, may truth siya. Di magkakasama kayo. It's just there's some wind in a doctrine that separate the shaft from grains. At marami nag-agree sa kanya doon. Ay, yung mga di nakaunawa, tahimik eh. Hindi nila alam kung ano yung wind of doctrine eh. In the ministry, Brother Branham, tameme sila ron. Sabi ko, marami dito sa grupo na to, hindi mag-aamin dyan kasi hindi nila alam yan. Pero may kailangan ng puliduhin. At least nakita nila yung hangin sa ministry ni Brother Branham. That serves some purpose. Hindi yun aksidente lang, mga kapatid. This faith na ating nilalakaran, mga kapatid, huwag tayo maging passive. Stand for what you believe is true. Hindi ibig sabihin na wala kang pag-ibig sa kapwa mo. If you judge, ang sabi ni Juan, no? Ang sabi ni Juan, if you judge a righteous judgment, do it. No? Ang sabi rito, dito ako magtatapos. Righteous right, hanapin ko lang, no? Hanapin ko lang yung talata. About a righteous judgment. Judgment. In John 7:24, it tells us that do not judge according to the appearance, but judge with righteous judgment. So, bawal bang mag-judge? Hindi. As long na you do a righteous judgment. How can we know a righteous judgment? Mga kapatid, magbasa ka ng Biblia. No? Pag sinabi ko na wala ka mararating kasi tamad ka mag-aral, unrighteous judgment yun. Pero pag sinabi ko, nasabi ng Biblia na huwag kang maging tamad, that is a righteous judgment. Magpakainin ng tamad. Hindi unrighteous judgment yan. Matuwid na paghatol yan. Dahil salita ng Biblia yan eh. Diba? Huwag kang maging tamad. Ganun lang. Judgmental mo naman, mga kapatid, Biblia yan. Matuwid na paghatol yan. Gusto mo humatol, ibase mo sa Biblia. Sabihin nila, wala kang pag-ibig kasi ganto-ganto ka ganyan. So, nilalabanan mo ang ano, mga kapatid, si Irenaeus pala, walang pag-ibig. Mga bishop ang kinalaban yan. Malalaking tao sa Rome ang kinalaban ni Irenaeus, mga kapatid. Wala pala siyang pag-ibig kung ganun. O hindi nyo lang naunawaan kung anong ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Ganun lang kasimple. I never judge anyone, no? Especially yung pananampalataya nila according to what can they do, what do they have according to their faith. No. Sa inyo yan eh.
kayong magdi-deal niyan sa Panginoon. Hindi ako. Sukat nyo yan from God. No? But if you judge according to what is written and interpret mo yan, mga kapatid, ng sasablay sa salita ng Panginoon, then magkakaalaman tayo dyan. Ganun lang kasimple yan. No? Do not judge according to the appearance. Kaya kahit sino pumasok dito, hindi natin inusgahan yan. Sige, gusto mo makinig, umupo ka dyan. Pero pag mali na dala mong aral, mga kapatid, we need to do what is necessary according to the Bible. And sabi ko, you go against what is written, you are an antichrist. Judgmental mo naman. Magbasa ka ng Biblia mo para malaman mo kung ano talaga ibig sabihin ng sinasabi mong judgmental na terminology. Marami pa ito, mga kapatid. And let's pray na next week, next Sunday, ay pahintulutan tayo ng Panginoon for our joint fellowship. Marami tayong pwedeng i-invite ng mga kapatiran. No? Itong mga bagay na ito is kailangan matutunan natin kung paano manindigan sa katotohanan. Hindi ito easy setback, laid back. No? Naramdaman ko naman ang presensya ng Panginoon. Higa, relax. Another week na naman ang lilipas. Sarap maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero sa pagtayo, paninindigan sa katotohanan, ano ang kaya natin gawin? No? Ano ang kaya nating ihayag sa mga tao na ito? So, ipanalangin natin mga kapatid, of course, ang ating mga ka-fellowship, Brother Vic and family. At iba pa natin pwedeng invite next coming Sunday. No? Napaka-significant nito. Dahil yung nangyayari ngayon, na Holy Week nila, actually, there's a significance on that. Biblically and historically, meron talaga. No, so hindi lamang ito about yung mga tradition na ginagawa nila. There's a deeper meaning about these things. No, kung pag-aaralan nyo yan sa ano to? Yung sineselebrate ng mga Hudyo. No? Kasama yan. So, that time, pagsalu-saluhan natin, panalangin natin itong mga kaganapan na ito. And we continue to stand and to contend for what we believe is true. Hindi requirement sa pagtayo sa katotohanan na kailangan malaanghel ka o hindi ka makabasag pinggan. Kalokohan yan, mga kapatid. Si Kristo nga nagwala nagbitaw na mabibigat na salita Si Kristo, tinawag na yung mama niya, tinawag niyang babae. Hoy, babae. Sinong hinahanap mo dito sa templo? There's a lot of misconception about this faith na pinamana sa atin ng mga traditional beliefs. And it's time to set things clear, to set things right, mga kapatid, in order for us to understand how this faith really works. Kasi sa iba, puro away, puro gulo dyan, ayoko dyan. Kapatid, hindi nyo alam how this faith had been protected, kung paano iningatan, kung paano nanindigan yung mga tao all throughout the history. Para lang makarating sa inyo, sa atin ngayon, at sasabihin nyo, God is love. Bandang huli, magkakaisa rin tayo. Mga kapatid, know your history. Know your Bible. Ganun lang kasimple. So, panalangin natin ang joint fellowship that will be is coming this Sunday. At yung mga tao na ihanda sila ng Panginoon. Tayo rin. Ihanda ang lugar na ito. Ihanda ang mensahe for us to enjoy the presence of the Lord in a very significant day na parating. Every day is for the Lord, but itong parating na event na ito is very significant. So yun lamang po, to God be all the glory.
At manatili po tayo. Praise the Lord.